Follow up muna, then your question. Follow-up question. Is turn to science. Sir, having said this, ano po yung nakikita natin mag-epekto sa taong bayan sa mga Pilipino kung pulo na nangyayari? West Philippine Sea? Well, hindi naman siguro. I don't think that it would go out of control. We have not reached that level of animosity or severity in the hostility with China that would warrant trouble for the country and for China also. It's I might just say siguro still within the diplomatic ambit. Madala pa sa policy yan. So, SBTV, alam ko sa SBTV. Mr. President, any comment regarding sa acquittal hindi po meron Senator Laila? Oh, well, alam mo, abogado ako. Pagka sinabi ng korte yan. And we always say that it is correct. So, that is how I see it. It is a verdict rendered by the court. And we have to respect it. And be happy with it. That democracy is working well in the country. Follow-up for another case. Lalong-lalo na yung Mr. President regarding na tutulog sa ito. Ito yung Senator sa MCC. You know, guys, alam mo yung ICC, matagal na yan. Mayor pa ako. No, I don't give a shit whether they come in. Para sa akin, wala silang jurisdiction. We are not part of the ICC. Umalis na tayo. They would insist that there is a case there that would warrant for my arrest. Then, hintayin ko kung magdating. And I would like to see, ayaw ko yung Pilipino na police o NBI magpunta sa harap ko. Gusto ko yung ICC mismo magdala-dala siya ng papel niya, warrant, kung sino man yung inudiputan na yun. Kasi pag bigay niya sa akin, ipapakain ko talaga sa kanya. Naku, pupunta pa kayo yung ICC niyan? Yan, matagal na pala kayo hinintay ni Tatay Digong. So, magdala kayo ng papel, ipakain sa inyo. Naku, yung pinapangtakot ni Tatay Digong yung ICC, baka natakot na, taga-taga na sinasabi, pupunta yung ICC. Natakot na, oh. Tingnan mo naman sinabi ng Tatay Digong, ipakain yung papel sa mga taga-ICC. Ano na? Okay, tuloy. Ipapakain ko sa kanya, mamili ka, kainin mo, o barilin kita dito ngayon. Deliver kita sa impyerno. Oh, ayan na, mayroon ka pang options. Kainin mo
O, mamili ka. Punta ka nun sa impyerno. Okay, go. Putang ina mo. Kainin mo. Pag hindi mo kinain yan, I've done that before with other persons. I will do it again. Maraming beses na ako sa mayor ako noon na pinapakain ko yung mga stortulet. Oh, ayan, sa mga tamba vloggers. Sige, papuntahin nyo yung ICC nyo sa bahay ni Tatay Digong. Kung hindi sila makakain ng papel. O, di ba? Meron pa silang options. Kung gusto nila makita sa si Satanas sa impyerno. O, di ba? Tara, tuloy. Nasubo ko talaga bunganga nila. Tapos pinapatong ko yung snub nose ko sa tainga nila. Kainin mo o pasabugin ko yung mukha mo. Mamili ka. Grabe ka naman tayo. Ano po yung reaction ninyo doon sa ulang punta rin mo na Kaya mga kababayan, sa panahon ni Tatay Digong, ang mga tao disiplinado. Mababa ang kriminalidad, talagang halos nawala yung mga gawaing di ka nais-nais at talagang pwede ka makaikot, pwede ka makagala kahit gabi. Pero ngayon, tama yung sinabi ni Kuya, tumaas na ang lahat. Tumaas na ang bigas, tumaas na ang bilihin, tumaas na ang mga kriminalidad, mga krimen, tumaas pa yung mga users na ngayon. Grabe. Tuloy. makbang may isong with the mayor Martin na hindi natuloy. At ngayon pa naman, may panabantaan pa si Andros de Paligod na maaaring mapupusakan kanila ng Sunday sa Northern Barangay. Alam mo, itong maisog, let me be very clear on this. Itong hakbang maisog does not call for the ouster of the President Marcos. It does not call for his resignation. It does not call for any, even to change his clothes for the day. Itong hakbang maisog is not directed against Romualdez, the Speaker. It is not against anybody. Ito lang yung sentimento. Alam mo, sa totoo lang, lahat administration, without exception, may pagkakamali talaga yan. So these are the things that pagka hindi talaga, mahirap ngayon magsalita hindi lumalabas. Kasi kayo, do not be offended. Pati kayo. Yung freedom of the press, wala yan. It does not exist today because kontrolado. Censor, pagdating doon, putol, this is not good, huwag natin ilabas to. Huwag kayo ma-insulto, totoo yan, all throughout the Philippines. So, tama talaga si Tatay Digong, no? So, talagang nabusala na talaga yung mga media. Hindi lahat pinapalabas ang mga totoong balita. Buti pa dito sa Musikero sa Bukid, i-play natin ang lahat ng mga sinasabi ni Tatay Digong. Walang censor dyan. So, kasi na kayo guys kung mayroong maingay sa sa audio. So, tuloy pa rin natin para tama yung sinabi ni Tatay Digong. Hindi na natin naririnig yung tamang balita. Okay, go! Kontrolado talaga. So, ganun ang so, kami naman, gusto kami mag-rally, pero kung ayaw magbigay ng permit, hindi kami magpilit. Ang amin lang kasi, sabihin lang namin sa taong bayan,
Yung hindi lumalabas sa media, kasi, well, I said, hindi ko naman sanay tightly control, pero adulterated na yung trabaho ninyo. You know what I mean? So, yun, tama, tama. Sapul na sapul sa mga bayarang media, mga bias at mainstream media. Isang media na lang yung dapat natin pagkatiwalaan. Walang iba ang SMNI. Kaya yung mga content natin galing sa SMNI. Dahil sila talagang pinapalabas ang totoong balita. Walang bias yan kahit sino, kahit saan binabalita, lalo ng mga hakbang ng maisog. Alam nyo, minsan pupunta tayo sa hakbang ng maisog, mayroong mga media doon pero hindi lahat buong balita. Part lang talaga yung binabalita nila. Minsan nga hindi. Alam ko yan kasi pupunta tayo sa mga ganitong pagtitipon ng hakbang ng maisog rally tulad kahapon. Okay? So tuloy ang playback natin.